Nagsisimula ang palabas noong 2074 habang ang global warming ay winasak ang planeta at ang gobyerno ay bumagsak. Kinokontrol na ngayon ng mga multinasyonal na korporasyon ang 70% ng mundo. Ang mga korporasyong ito ay nakikibahagi sa palihim na pakikidigma upang makakuha ng bahagi sa merkado at pagkontrol sa mga likas na yaman ng planeta. Ang mga empleyado ng mga kumpanyang ito ay naninirahan sa mga ligtas na lugar na kilala bilang green zone, samantalang ang mga mahihirap ay nakikipagpunyagi upang mabuhay sa mga mapanganib na lugar at puno ng krimen tulad ng red zone. Sa susunod na eksena, makikilala natin ang bida, si Ben, na namumuhay ng marangyang buhay sa green zone. Siya ay kasal sa isang babaeng nagngangalang Laura, na isang plastic surgeon. Nagtatrabaho si Ben sa isa sa pinakamalaking kumpanya na ang pangalan ay Spiga, na pinamamahalaan ng ina ni Laura na si Elizabeth. Pagkatapos ay makikita natin ang mag-asawa na nag-aalmusal sa umaga ng isang bacon na napakabihirang makuha at mahal sa mundong ito. Napansin nila sa balita na binomba ng mga terorista ang sangay ng Spiga sa Jakarta na nagdulot ng maraming pagkamatay. Kasunod nito, tumungo si Ben sa trabaho, kung saan ang lahat ng empleyado at ang kanilang mga dalang bag ay iniskan bago sila payagang pumasok. Nang maglaon, makikita natin siya at ang kanyang amo, na si Chad, na gumagawa ng isang bagong imbensyon na tinatawag na Everclear. Lumalabas na ang software na ito ay maaaring mag-record at magbunyag ng mga iniisip at pangarap ng isang tao. Iniharap nila ito sa isang lalaking nagngangalang Julian na pinuno ng seguridad. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga depekto sa software, kaya hinimok sila ni Julian na pag-aralan pa ito. Nang maglaon, sa kanyang opisina, inilabas ni Ben ang isang lumang larawan ng isang babaeng nagngangalang Elena at ginamit ang pagkilala sa mukha upang mahanap siya. Nalaman niya na siya ay kasalukuyang pinipilit na magtrabaho bilang isang prosti sa isang lugar na tinatawag na Arcadia. Lumalabas na ang Arcadia ay isang eksklusibong club na pinamamahalaan ng Spiga na tanging mga nangungunang executive lamang ang pinapayagang bumisita. Si Ben ay nabalisa nang makita ang kasalukuyang estado ni Elena. Gayunpaman, napagtanto din niya na hindi niya maaaring bisitahin ang lugar na iyon dahil sa kanyang mababang posisyon. Sa pamamagitan ng isang flashback, natuklasan natin na si Ben ay isang dating residente ng Red Zone na lumaki sa isang squatter. Ang kanyang tunay na pangalan ay Aaron, at si Elena ang kanyang dating kasintahan. Sa gabi, pumunta sina Ben at Laura para sa isang romantikong hapunan. Excited niyang ibinahagi sa kanya na sa wakas ay pinahintulutan sila ng Spiga na tanggalin ang ipinag-uutos na birth control na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng isang anak. Kinakabahan si Ben na marinig ito, ngunit sinabi niyang masaya siya sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Kinabukasan, si Ben at ang ilan sa kanyang mga katrabaho ay pumunta sa isang Red Zone Club at nauwi sa labis na pag-inom. Ang mga katrabaho pagkatapos ay uminom ng ipinagbabawal na gamot sa kalye, ngunit si Ben ay nagpapanggap lamang na uminom nito. Samantala, ang mga mahihirap na Red Zoner ay nakikisali sa mga brutal na laban sa hawla, habang ang mga mayamang manonood ay nasisiyahan sa palabas. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng matinding sakit si Chad dahil sa mga gamot at pumunta sa banyo. Sinamahan siya ni Ben upang tumulong, ngunit habang nagsusuka si Chad, palihim niyang kinuha ang kanyang sample ng dugo. Pagkatapos nito, sumakay siya ng motorsiklo patungo sa isang sirang gusali, kung saan nakipagkita siya sa isang lalaking nagngangalang Theo. Siya pala ang kapatid ni Elena, at ipinaalam sa kanya ni Ben na nakita niya siya. Ang balita ay labis na ikinatuwa ni Theo at tinanong niya kung saan nila ito mahahanap. Sumagot si Ben na kakailanganin niya ng promosyon para maging isang top-level executive bago niya ito makita. Nang marinig ito, nag-aalala si Theo na masyado siyang malalim sa corporate life at binalaan siyang mag-ingat. Kinaumagahan, bumisita si Ben sa opisina ng kanyang amo para pag-usapan ang kanilang imbensyon. Sa panahon nito, lihim niyang ina-activate ang isang anti-riot tech device na kilala bilang Whistler. Ang aparatong ito ay gumagawa ng mga sound wave na nagdudulot ng pagkahilo sa mga tao sa paligid. Bilang resulta, si Chad ay nagsimulang makaramdam ng matinding sakit at pumunta sa banyo. Sinamantala ni Ben ang pagkakataong ito at ginamit ang sample ng dugo na ninakaw niya para makakuha ng access sa mga kumpidensyal na files sa computer ni Chad. Pagkatapos ay dina-download niya ang lahat ng ito sa isang maliit na device bago bumalik ang kanyang amo. Sa pagtatapos ng araw, ang mga empleyado ay pumila para umuwi at muling nag-scan. Gayunpaman, tumunog ang isang alarma kay Chad dahil sa isang device na naglalaman ng mga kumpidensyal na file ay nakita sa kanyang bulsa. Agad siyang dinakip at dinala kay Julian dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng naturang impormasyon sa labas ng kumpanya.
Lumilitaw na ang kahihinatnan ng kanyang pagtangkang pagnakaw ay magiging kakilakilabot. Nang maglaon, inanunsyo ni Elizabeth na si Chad ay tinanggal dahil sa pagiging taksil na nag-iwan ng bakante sa kanyang posisyon. Gaman ang loob ni Ben nang marinig ito dahil kapag nakuha niya ang promosyon, may liligtas niya sa wakas si Elena. Ang eksena ay lumipat sa 12 taon na ang nakaraan na nagpapakita ng pagkabata ni Ben. Lumalabas na ang kanyang ama ay isang insurance agent sa panahon ng matinding bagyo dahil sa pagbabago ng klima. Ipinagtapat niya ang kanyang madilim na pakikitungo sa masasamang gawain na kanyang ginagawa sa kanyang anak bago malungkot na tumalon mula sa isang bubong. Pagkatapos ay nagsimulang manirahan si Ben sa isang refugee camp kung saan nakilala niya si Elena at nagkaroon ng malapit na ugnayan. Gayunpaman, isang araw, nakatanggap siya ng sponsorship mula sa kanyang tiyahin na nagpapahintulot sa kanya na umalis sa red zone. Nagkahiwalay ang dalawang bata, ngunit nangako si Ben na hahanapin siya balang araw. Lumipas ang mga araw, nagpanggap siyang bulag at nakasuot ng reverse retinal scanner goggles na ginawa niya mismo. Ang mga salaming ito ay nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang mga scanner sa mata ng ibang tao at gamitin ang mga ito upang ma-access ang mga makina para sa karagdagang pagkain. Patuloy siyang nagnanakaw ng pagkain hanggang sa mahuli siya ng taong nagngangalang Reed. Gayunpaman, sa halip na parusahan siya, humanga si Reed sa talento ng batang lalaki at inalok siya ng trabaho upang kumita ng mas maraming pera. Pagbalik sa kasalukuyan, si Reed ay nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan bilang Jonathan Hendrick at nagtatrabaho bilang isang HR officer sa Spiga. Siya lang ang tao sa kumpanya na nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Ben. Napag-alaman din na siya ang tumulong kay Ben na kunin ang kanyang peking pagkakakilanlan at makapasok sa kumpanya. Samantala, makikita natin si Julian na nakikipagpulong kay Elizabeth upang talakayin ang mga taksil na aksyon ni Chad. Pinaghihinalaan niya na may ibang tao sa likod nito dahil walang sino man ang walang utak ang magnanakaw ng mga kumpidensyal na file at malayang gumala sa paligid. Nang marinig ito, hinimok siya ni Elizabeth na imbestigahan ng mabuti ang lahat sa departamentong iyon. Binanggit ni Julian na naroon din ang kanyang manugang na si Ben, ngunit inutusan niya itong gawin ng lahat para malaman ang katotohanan. Pagkatapos, nilapitan ni Julian si Chad at brutal na pinahirapan para makuha ang katotohanan. Umiiyak sa sakit ang kawawang lalaki at sinasabing wala siyang alam tungkol sa device na nakuha niya. Nang tanungin ang tungkol sa kanyang pagbisita kamakailan sa Red Zone, inamin ni Chad na hinikayat siya ni Ben na pumunta doon. Samantala, nakipag-usap si Ben sa kanyang katrabaho at hiniling sa kanya na aminin na si Chad ang nagdala sa kanila sa Red Zone. Ang huli ay agad na sumang-ayon dahil ang pag-alis ni Chad ay maaaring mapabuti ang kanyang mga pagkakataong ma-promote. Pagkatapos ng ilang investigasyon, nalaman ni Julian mula sa kanyang team na ninakaw ni Ben ang Whistler mula sa security department. Sa makatuwid, ipinatawag niya siya para sa interogasyon at nagtanong kung bakit hindi niya ito iniulat ng mas maaga. Patuloy na nagsisinungaling si Ben na sinasabing ang pagkuha ng device ay ideya ni Chad at hindi siya kailanman nagtanong sa kanyang amo. Sinabi ni Julian na kukumpirmahin niya ito kasama si Chad at si Ben ay kinakabahan na tumugon na hindi siya tatutol dito. Kasunod nito, tumungo si Julian upang tanungin muli ang kawawang lalaki. Ngunit sa kanyang pagtataka, natuklasan niya na ang mga alaala ni Chad ay ganap na nabura ayon sa mga utos ni Elizabeth. Lumalabas na siya ay nakita bilang isang may pananagutan dahil marami siyang sensitibong impormasyon tungkol sa kumpanya. Nababahala ang mga shareholder, kaya napilitan si Elizabeth na gawin ang marahas na pagkilos na ito. Pagkatapos nito, sa wakas ay isinara na ang kaso at si Chad ay itinapon sa red zone na walang memorya ng kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang asawa ay walang tirahan at ang kanyang mga anak ay inampon ng isang mayamang pamilya sa green zone. Nang sumunod na araw, si Ben ay nakatanggap ng pagbisita mula kay Reed na nagbahagi na ang isang escort sa Arcadia ay binaril at napatay habang sinusubukang tumakas. Nag-aalala si Ben tungkol dito, ngunit nilinaw ni Reed na wala siyang ideya kung si Elena iyon. Pinayuhan din niya si Ben na kalimutan ang tungkol sa babaeng iyon at tumuon sa pagkakaroon ng mga anak kay Laura, ngunit ang ating bida ay tumangging sumuko. Ang eksena ay naputol sa isang flashback sa 6 na taon na ang nakalilipas, kung saan muling bumalik si Ben para makita si Elena na ngayon ay tumanda na. Nagtatrabaho siya noon sa kainan ng kanyang pamilya habang nag-aaral para kumita ng kanyang scholarship. Kumpiyansa siyang nilapitan ni Ben at ipinakita sa kanya ang singsing na iniregalo nito sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Agad naman itong napansin ni Elena at tuwang-tuwang nagyakapan ang magkaibigan. Pagkatapos ng kanyang shift,
pumunta si Elena sa kanyang klase, kung saan kailangan niyang mag-inject ng serum sa kanyang katawan at sumailalim sa matinding brain stimulation. Sa kasamaang palad, ang eksperimento ay hindi natuloy ayon sa plano at siya ay dumanas ng isang marahas na seizure. Ngunit bago magkaroon ng anumang tunay na pinsala, si Ben, na nag-eespiya sa kanya, ay tumalon upang iligtas siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na huwag pahirapan ang sarili sa ngalan ng isang scholarship. Sa kasalukuyan, makikita natin ang isang propaganda video na ginawa ng isa pang pangunahing korporasyon, ang Anzagi. Tina-target ng video ang mga bata at hinihikayat silang iulat ang sinumang pumupuna sa korporasyon. Makikita natin ang vice-presidente ng kumpanya, si Diana, na nanonood ng parehong video. Napagtanto niya na hindi niya gustong lumaki ang kanyang anak sa ganitong nakakalason na kapaligiran. Sa sumunod na eksena, dumating sa spiga ang presidente ng Anzagi na si Mason para sa ilang negosasyon sa negosyo. Sa panahong ito, may lihim na pagpupulong si Diana kay Elizabeth at ibinunyag ang plano ni Anzagi na bumuo ng isang super seed na maaaring tumubo ang mga pananim sa mga disyerto. Maaari nitong alisin ang lahat ng kompetisyon sa korporasyon at ilagay ang spiga sa isang mahirap na sitwasyon. Inihayag ni Diana na gusto niyang tulungan si Spiga sa imbensyon na ito bago ito ma-finalize ni Anzagi. Nang tanungin ni Elizabeth kung bakit niya gustong gawin ito, ipinaliwanag ni Diana na siya ay buntis at ayaw niyang maging isang tauhan ng Anzagi ang kanyang anak. Nang marinig ito, handa na si Elizabeth na kunin siya sa kanyang kumpanya. Ngunit mayroong isang maliit na problema, ang Anzagi ay nagtanim ng isang kill switch sa dugo ni Diana na magwawakas sa kanyang pagbubuntis kung susubukan niyang tumakas. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, tinalakay ni Elizabeth ang sitwasyon sa kanyang mga tauhan. Binanggit ni Ben na narinig niya ang isang escort na namatay sa Arcadia ilang araw na ang nakakaraan. Pagkatapos ay iminungkahi niyang gamitin ang katawan ng babae upang isagawa ang pagkamatay ni Diana. Nagustuhan ni Elizabeth ang ideya at agad itong binigyan ng pahintulot. Alam niyang delikado pero hindi niya lang hahayaan na talunin ng Anzagi ang kumpanya niya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang tunay na motibo ni Ben ay suriin ang patay na babae para tingnan kung siya nga ba si Elena o hindi. Hindi nagtagal, dinala sa kumpanya ang patay na escort. Sa gulat ni Ben, nadiskubre niyang sumailalim na sa plastic surgery ang dalaga para maging kamukha ni Diana. Kinabukasan, bumalik sina Diana at Mason sa kumpanya para sa isa pang business meeting. Sa presentasyon, bigla siyang nagkunwaring inatake sa puso. Sumugod si Ben na may dalang defibrillator at sinubukang buhayin siya ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na dapat nilang dalhin siya sa ospital kung hindi ay hindi siya makakarating. Nag-aatubili si Mason na palayain siya at binanggit ang kill switch. Ngunit nang hinimok siya ng iba na patayin ito, atubili siyang sumunod. Kasunod nito, dinala ni Ben si Diana sa ospital. Ngunit sa sandaling makarating sila sa elevator, pinalitan nila siya ng clone. Ngayong kumpleto na ang palitan, lumabas si Ben sa elevator at malungkot na ipinaalam kay Mason na pumanaw na si Diana. Kasunod nito, binigyan si Ben ng mga gamit ng namatay na escort ng isang tauhan. Habang hinahalughog ang mga ito, nahanap niya ang singsing ni Elena. Nawasak si Ben dahil dito at nagsimula siyang umiyak na parang sanggol na pagtanto na siya ay tunay na patay na. Pagkatapos, makikita natin ang isang flashback noong dinala niya si Elena sa isang nakahiwalay na lokasyon para sa ilang cathartic scream therapy. Matapos mailabas ang kanilang mga pagkadismaya, sa wakas ay nag-ipon sila ng lakas ng loob na halikan ng isa't isa. Pagbalik sa kasalukuyan, umuwi si Ben kay Laura at ipinaalam sa kanya na siya ay sumusuko sa promosyon. Ipinaliwanag niya na maayos na ang kanilang kalagayan at gusto niyang mag-focus sa pagkakaroon ng anak. Tuwang-tuwa si Laura sa narinig at niyakap nila ang isa't isa. Pagkatapos, nakipagkita si Ben kay Theo at ibinalita ang pagkamatay ni Elena. Ibinigay din ito sa kanya ang singsing ng ate niya na ikinaiyak niya. Ngunit ilang sandali pa, biglang na-activate ang DNA ni Theo sa isang nakatagong video message ni Elena. Siya ay ipinahayag na buhay pa, at ang namatay na escort ay kanyang kaibigan. Ibinigay ni Elena ang singsing sa kanya, umaasang ipapasa niya ito kay Theo pagkatapos niyang makatakas. Pagkatapos ay isiniwalat niya na malapit nang mag-expire ang kanyang kontrata at buburahin ng kanyang mga nakatataas ang kanyang mga alaala. Si Elena ay humingi ng paumanhin ng maaga sa kanyang kapatid kung sakaling magkita silang muli at hindi niya ito makilala. Sa pagkarinig nito, emosyonal ang dalawang lalaki, ngunit natutuwa sila na at least ay buhay siya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito
i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.